Juan, 9 na kabanata. At sa pagdara niya, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya ay panganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa niya ang nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Nang masabi niya ang ganito, siya'y lumura sa lupa at pinapagputik ang lura at pinahira ng mga mata niya ng putik. At sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa tangke ng Siloe, na kung liliwanagin ay sinugo. Siya nga'y humayo at naghugas at nagbalik na nakakakita. Ang mga kapitbahay nga at ang nakakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi ay nangagsabi, hindi ba ka ito ang nauupo at nagpapalimos? Sinabi ng mga iba, siya nga. Sinabi ng mga iba, hindi, kundi nakakamukha niya. Sinabi niya, ako nga. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, paano nga ang pagkadilat ng iyong mga mata? Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahira ng aking mga mata at sinabi sa akin, humayo ka sa Siloe at maghugas ka. Kaya't ako'y humayo at naghugas at ako'y tumanggap ng paningin. At sinabi nila sa kanya, saan naroon siya? Sinabi niya, hindi ko nalalaman. Dinala nila sa mga Pariseo siya na nang unay bulag. Araw nga ng Sabat nang gumawa ng putik si Jesus at padilatin ang kanyang mga mata. Muli nga tinanong naman siya ng mga Pariseo kung paanong tumanggap siya ng kanyang paningin. At sinabi niya sa kanila, nilagyan niya ng putik ang ibabaw ng aking mga mata at naghugas ako at ako'y nakakakita. Ang ilan nga sa mga Pariseo ay nangagsabi, ang taong ito ay hindi galing sa Diyos, sapagkat hindi nangingiling sa Sabat. Datapwat, sinasabi ng mga iba, paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan? At nagkaroon ng pagkabahabahagi sa gitna nila. Muling sinabi nga nila sa bulag, ano ang sabi mo tungkol sa kanya? Na siyang nagpadilat ng iyong mga mata? At kanyang sinabi, siya isang propeta. Hindi nga nagsipaniwala ang mga Hudyo tungkol sa kanya, na siya'y naging bulag at tumanggap ng kanyang paningin, hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang niya ang tumanggap ng kanyang paningin. At nangagtanong sa kanila na sinasabi, ito baga ang inyong anak na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag? Paano nga nakakakita siya ngayon? Nagsisagot ang kanyang mga magulang at nangagsabi, nalalaman naming ito'y aming anak at siya'y ipinanganak na bulag. Datapwat, kung paano siya'y nakakakita ngayon, ay hindi namin nalalaman. O kung sino ang nagpadilat sa kanyang mga mata, ay hindi namin nalalaman. Tanungin siya, siya'y may gulang na, siya'y magsasalita para sa sarili niya. Ang mga bagay na ito'y sinabi ng kanyang mga magulang, sapagkat nangatatakot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisa na ng mga Hudyo na kung ang sinumang tao'y ipahayag siya na siya ang Kristo, ay palayasin siya sa sinagoga. Kaya't sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y may gulang na, tanungin siya. Dahil dito'y tinawag nilang bilang ikalawa ang tao naging bulag. At sinabi sa kanya, luwalhatiin mo ang Diyos
nalalaman naming makasalanan ng taong ito. Sumagot nga siya, kung siya ay makasalanan, ay hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, na bagaman ako'y naging bulag, ngayon nakakakita ako. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano ang pagkapadilat niya sa iyong mga mata? Sinagot niya sila, kasasabi ko lamang sa inyo, at hindi ninyo pinakinggan. Bakit ibig ninyong marinig uli? Ibig ba naman ninyong kayo'y maging mga alagad niya? At siya'y kanilang inalipusta at sinabi, ikaw ang alagad niya. Datapwat kami mga alagad ni Moises. Nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moises. Datapwat tungkol sa taong ito ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya. Sumagot ang tao at sa kanila'y sinabi, narito nga ang kagilagilalas na hindi ninyo nalalaman kung siya ay taga saan at gayon may pinadilat niya ang aking mga mata. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sinuman tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya ay pinakikinggan niya. Buhat ng lanlangin ng sanglibutan ay hindi narinig kailanman na napadilat ng sinuman ang mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag. Kung ang taong ito ay hindi galing sa Diyos, ay hindi makagagawa ng anuman. Sila ay nagsisagot at sa kanya ay sinabi, ipinanganak kang lubos sa mga kasalanan, at ikaw baga ang nagtuturo sa amin? At siya ay pinalayas nila. Nabalitaan ni Jesus na siya ay pinalayas nila, at pagkasumpong sa kanya, ay sinabi niya, sumasampalataya ka baga sa anak ng Diyos? Sumagot siya at sinabi, at sino baga siya? Panginoon, upang ako'y sumampalataya sa kanya? Sinabi sa kanya ni Jesus, siya'y nakita mo na, at siya na nga na nakikipagsalitaan sa iyo. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako, at siya'y sinamba niya. At sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito, upang ang mga hindi nakakakita ay mga kakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Yaong mga Pariseo na kasama niya ay nakakarinig ng mga bagay na ito, at sinabi sa kanya, kami baga naman ay mga bulag din? Sa kanila ay sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapwat, ngayon sinasabi ninyo, kami mga kakakita, mananatili ang inyong kasalanan.